Ayan, so welcome back dito po sa Toy TV Sports at sa Den Rica YouTube channel. Well, guys, nandito po tayo para pag-usapan naman na yung diskarte po nitong Meralco para po tuluyan ng tapusin ang serye. Ayan, mamaya po may tanong, may tanong ang ating subscribers dito, Ano raw po ba ang gusto kong manalo? Well, mamaya po yan, sasagutin natin yan, bago po matapos ang content na ito. Ilang minuto lang naman po, So, yun nga po ang ating pag-usapan. At bago yan, tayo po yung magpapasalamat muli sa inyong lahat na sumusuporta, Nagla-like, comment, napakalaking bagay, biruin nyo po, Saan man po kayo, ano man po ang topic natin, maraming salamat sa inyong lahat. Okay, so mabilisan po, Ano ang dapat gawin ng Meralco para tapusin na ang seryeng ito? Natanong pa ba yan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Di tumakbo. Ipagpatuloy ang international type of game kung saan consistent, walang tigil ang takbuhan. Walang tigil ang rotation ng player and at the same time, ang adjustments, Kasi nga po, game of mind na ito Sabi nga ng ating subscriber, coaching na po to, May pinag-uusapan na natin dito mga diskarte ng mga coaches. Kaya nga po, sa series na ito at sa mga series pa ng mga nakaraang playoffs, diskarte po ang topic natin o diskarte po ng mga coach. At sa series na ito, kitang-kita po kung kaninong diskarte ang lamang, kaninong diskarte ang viral at ang sikat ngayon. Diba? Kaya nga sabi nila, kung hindi nagpapanalo ang Meralco, hindi mapapansin, na yung consultant nila magaling, hindi hindi sasabihin kano well, wag po tayo mag-complain diyan, Maganda po ang competition na bit-bit, ng mga consultant po nating ibang lahi, sila po nagbibigay ng magandang I'm not against our local coaches, may matututunan din po tayo sa kanila, guys, So, yun nga po ang ating pinag-uusapan dito, Okay lang. As we speak, may nag-comment po, may bagong comment. So, yun nga po, marami po tayong suki, Marami po tayong nagko-comment. Maraming salamat po, sa inyong lahat. Okay, so yun na nga. Yan po, that's number 1. Actually, 3 po ibibigay natin na magiging, dapat gawin ng Meralco. Yun na nga po, ituloy ang play, It doesn't seem na mapipigilan sila na San Miguel. Pag-uusapan natin mamaya kung paano pipigilan niya na San Miguel. Yan. Number 2 po na dapat gawin ng Meralco, ituloy nyo po yung first 5 nyo. Napaka-effective, po. 'Di ba? At yung adjustment, sigurado magre-react po sa adjustment ang San Miguel. Makikita po ng San Miguel na hindi natatakot ang Meralco, sa sudden changes. Biruin mo, tulad po ng pinunto natin nakaraang laro lamang. Yan nga pong si Cliff Hodge na umi-score ng double digit, at nagbibigay ng spark sa kupunan. Biglang wala sa first 5. Biruin yung changes yun, guys. At hindi lang po nila yung unang ginawa. Ginawa po nila yan nung first 5 po si Maliksi, ginawa po si Bong Quinto, di ba? So, yan po ang isa sa magandang katangian ng coaching staff netong Meralco. They don't hesitate to change, as long as may magandang play na nakadesign sa kanila, di ba? So it doesn't tawag dito, kahit sino, kahit sinong player, basta yun ang role na ibigay sa kanya, naghagampanan po, di ba? Walang star, di ba? Lahat consistent, lahat kumpiyansado. At number 3 po na dapat gawin ng Meralco, para po tuluyan ng makuha nila, ang kanilang unang kampyonato, ang dapat po nilang gawin, wag pong hayaan na na malamangan sila ng San Miguel. Ano po ibig sabihin ko niyan? Alam po natin na kapag nakaumang ang San Miguel, hindi po nila ito tawag dito, hindi sila hihinto. Paano mangyayari yan?
mga pangahapitin nila, no. Manghahapit po ang San Miguel, ano po, sa pamamagitan ni Junmar Fajardo. Yan po ang spot na hirap ang Meralco, no. Sigurado po ang gagawin diyan ng San Miguel, no. Gagawa po sila ng napakaraming pagkakataon para ibaba ang bola dito kay Junmar. So you have to deny this, ano po. Kailangan po ng panggulat, no. Kung si Almazan ang bumabantay sa kanya, pwede pong si Bates, ano po, para magulat, no. Dito ang San Miguel at hindi nila magawa ang panghahapit na play na yan. Mamaya po San Miguel naman tayo. Kaya mga San Miguel fans, wag po kayo magagalit. Ito po yung sinasabi ko para makita na rin na San Miguel, mag-aalaman na. So yun po, no. Yun po ang tatlong dapat gawin dito ng Meralco para masiguro na po ang pagkapanalo, no. At yan po ang ating sana hindi pa ito ang pinal, no, nating usapan na magiging diskarte po ng Meralco, no. So sasagot na po tayo sa tanong na tayo po ba ay pabor na mag-champion ng Meralco matapos ng serye? Hindi. Bakit? Bakit ako pabor na may Game 7? Mawawalan po kami ng content. Hindi, joke lang. Hindi, partly true po yun, no? Siyempre po, mamimiss ko kayo, no? Yan po yung pinaka-rason. Dahil po tignan nyo naman ang banding natin dito sa comment section, guys, di ba? Napaka-responsive ng inyong mga komento, yung level of participation nyo po is nandun. Kaya po yun po mamimiss ko, no? Kaya ayoko po sana matapos ang serye na ito, no? Kaya po intact po tayo. Sa bagay, meron pa po tayong mga topics na susundan. Alam naman po natin na malapit na po ang qualifying round ng ating Gilas Pilipinas, no? Yan po ang ating tututukan. Another series na naman po yan. Ginawa na po natin yan noon. Gagawin po natin yan ngayon. So last year lang po yun, no? At yun po ang ating gagawin, no? At mamaya po sa content natin is yung diskarte naman po ni Galen. Ngayon, ang ating pong napag-usapan ay ang diskarte, no? Ang diskarte ni Coach Nenad at ni Coach Trillo. Ayan. At ng buong coaching staff nito pong Meralco Bolts. So, yun lang po, no? Muna ang ating napag-usapan, no? Magti-tip up na po mamaya. Alam ko, excited na kayong lahat, ano po? So, yun lamang at magkikita-kita pa po tayo sa susunod na content. At muli, ako po yung magpapasalamat, no? Sa lahat po ng bumabati at nagsasubscribe, dumadami po tayo. Sa mga fans po ng San Miguel at Meralco, muli, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.